Magandang gabi sa inyong lahat. God is good. All the time. My dear brothers and sisters in Christ, before the Mass, I was told by the parish priest that the celebration of the Mass would be in English, but if I could say my homily in Tagalog. There's no problem with that. You know, my dear brothers and sisters in Christ, ang ating banal na ebanghelyo para sa linggong ito ay naglalaman ng bagong utos ni Jesus para sa ating lahat. As I have loved you, so you also should love one another. This commandment is not totally new because even in the Old Testament, the prophets, the seers, the visionaries would communicate the same thing, ang ating pagmamahal sa ating kapwa. But when Jesus repeated it, it gets a different connotation dahil yung pagmamahal na dapat ibigay ay mayroong katangiang natatangi. At iyon ay ang pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus para sa atin. And that makes it totally different. Kung tatanungin po natin mga kapatid, love one another as I have loved you. Sino ba yung another na yon? Tumingin nga kayo sa inyong kapwa. Tumingin nga kayo sa inyong katabi. Tumingin kayo sa katabi ninyo. No? No? Huwag kayong matawa. Tapos tanungin nyo inyong sarili, ito ba ang aking kapwa na mamahalin ko gaya ng pagmamahal ni Jesus? Siguro kung iyan ay asawa mo, anak mo, kapatid mo, that would be easy. Magagawa mo yan. Pero kung hindi mo naman kilala, nakatabi mo lang, tapos narinig mo itong utos na ito ni Jesus, paano mo gagawin yun? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ni Jesus. Paano ba yung pagmamahal ni Jesus na yun? You know, alam naman natin lahat yung tinatawag nating Paschal Mystery. Ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Yan ang pagmamahal ni Jesus para sa atin, na tayo ang naging beneficiaries, tayo ang tumanggap ng mga biyaya ng malaking pagmamahal ni Jesus sa atin. At iyan din ang kanyang iniuutos sa atin. Kung nadama natin ang pagmamahal ni Jesus, ganun din ang ipadama nating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Alam niyo po mga kapatid, I always make use of this example when love is the topic. Halimbawa, ikaw ay isang may asawa, lalaki. Itong lalaking ito ay walang hanap buhay, walang permanenteng trabaho, mahilig uminom, nagsusugal, nambababae pa. Madalas silang magkagalit ng kanyang asawa. Tapos sa gabi, sasabihin ng lalaking ito sa kanyang asawa, "Neneng, ginahigugma ko ikaw." Maniniwala ka ba sa ganong pagmamahal? Sa mga may asawa sa inyo, madaling sabihin, siyempre hindi. Pero kapag ka ang isang
lalaki naman halimbawa ay talaga namang todo trabaho araw-araw para makatugon sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Walang bisyo, hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nambababae, hindi nagsusugal. At sa gabi, pagkapiling niya ang kanyang asawa, sasabihin niya, "Neneng, ay ayatin ka? Maniniwala ka ba doon?" Yes. Kapanipaniwala dahil yung pagmamahal na sinasabi ng lalaki ay nakikita sa pang-araw-araw na gawain niya. Ang pagmamahal na ipinapakita sa pagkilos. Yun sana ang maging magandang batayan natin ng ating pagmamahal sa Diyos. Dahil madaling sabihin natin na mahal natin ang Diyos. Sasabihin natin tayo'y nagdadasal, nagsisimba, nagro-rosaryo, tapos sasabihin nyo, "Lord, we love you." Sapat na ba yung ganon? Pwede sabihin natin partially, pero kulang na kulang kung ang pagmamahal mo sa Diyos ay puro salita lamang, puro dasal, puro luhod, pero wala kang ginagawa sa iyong kapwa-tao. Wala kang ginagawa para sa iyong mag-anak. Kinakailangan yung pagmamahal na sinasabi natin ay nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Meron ngang isang santo na nagsabi, hindi mo makikita si Kristo sa kalis kung hindi mo nakikita si Kristo sa katauhan ng mga pulubi sa labas ng simbahan. And I think that speaks well of the message of the gospel reading for all of us. Tayo rito na naririto, sinasabi natin, "We love you, Lord." Kaya kami nagsisimba dahil mahal ka namin. Kaya kami gumagawa ng kabutihan dahil mahal ka namin. Yes, that's right. Pero sa ating pang-araw-araw na buhay, paglabas mo ng simbahang ito, diyan mo makikita ang tunay na kahulugan ng pagmamahal mo sa Diyos. Kinakailangan yung pagmamahal mo sa Diyos ay maipakita mo sa pagmamahal mo sa iyong kapwa-tao. Alam niyo po mga kapatid, si Saint Teresa of Calcutta ay mayroong isang sikreto. Pero sikreto na pinapaalam niya sa lahat. Dahil ang sabi niya, hindi siya napapagod maglingkod sa mga may sakit, sa mga mahihirap. Araw-gabi ganyan ang kanyang ginagawa. Namamali mo siya ng pagkain para sa mga mahihirap na ito. Inaalisan niya ng kuko ang mga may sakit at malapit ng mamatay. Ganyan ang ginagawa niya araw-araw. Hindi siya napapagod, hindi siya nagrereklamo. Alam niyo po ba ang sikretong sinasabi niya? Ang sabi ni Mother Teresa of Calcutta, hindi ako napapagod dahil sa bawat taong pinaglilingkuran ko, nakikita ko ang mukha ni Jesus. The more I want to serve. So yun po ang sikreto ni Mother Teresa. Kaya hindi siya napapagod, walang karekla-reklamo. Talagang ang buhay niya ay buhay paglilingkod para sa kanyang kapwa. It's all because of her love for Jesus. Mga kapatid, sa ating pong pang-araw-araw na buhay bilang mga tagasunod ni Kristo, yan din ang inaasahan niya para sa atin. Hindi man tayo maging, halimbawa, mga martir sa pagmamahal kay Jesus na magbigay ng buhay para sa Kanya. Pero sa ating pang-araw-araw na buhay, kinakailangan tayo maging faithful. Tapat tayo kay Jesus.
sa pamagitan ng pagiging tapat natin sa ating mga gawain sa araw-araw. All for the Lord, dahil tayo'y nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, yan po ang biyaya na hilingin natin sa Diyos, na tapikin niya ang ating mga puso. Hawakan niya ang ating mga isip upang higit nating makita na ang ibig sabihin pala ng mabuhay ay walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao. That's really the very meaning of life. Lahat tayo ay umaasam na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at iyan ay mararating natin kung tayo ay araw-araw na magsisikap na makasunod sa kalooban ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Magsitayo po tayong lahat.